Oof! Yon, good day guys, and ito po muli si Daddy Bin and maligayang pagbabalik sa Daddy Bin channel. So habang nagkakape tayo, titingnan muna natin itong unit ng Lost Vape, no? Isa itong Telemas, I think Telemas Solo. Tapos ito yung Gundam edition. So para siyang para siyang alam niyo yung mga laruan na actually yung mga laruan na yun, medyo yung iba dun mga pricey, yung mga bibilin mo sa tindahan, nasa box pa siya. Tapos, meron na kami din dati, dala ni Ate Denya galing sa Japan. Pag tiningnan mo siya, sa isang tingin mong ganun, dun pa lang sa itsura niya, sa kulay niya, malalaman mo parang Gundam talaga siya. Pag nakita yung mga robot, magpa-flash tayo dyan sa screen na yan. Para mga maliliit na laruan na robot, ang hirap buuin nun. O si Tito Noel pa yata ang tumulong sa amin para buuin, para inaabot na 1 oras para lang mabuo. So, ang problema nitong Telemas Solo na to, problema nito, yung sabi nung owner, ginagamit niya to, wala pang 1 week yata, biglang nag-fire mag-isa. Okay? So, nung nangyari yun, since medyo takot nga yung owner, tinanggal kagad niya yung battery, tinanggal niya yung atomizer, and in-stock muna niya. So, natakot siya. Tapos, nung mga kasunod na araw, sinusubukan niya, iba na yung display, parang nagloloko na. So, parang, I think, nabasa ito kako. Pwedeng nabasa. So, pinadala niya sa akin and sinubukan natin. Sinabi ko naman sa kanya, just in case na magawa, di yun. Saka tayo mag-usap. So, ito yung part na to, babaklasin ko na to, and ipapakita ko sa inyo, no? So, play na natin. Okay. And o nga pala, yung mga ibang ipapakita ko dito, yung part kung saan nakita ko yung mga issue, no. Magkaroon din kayo ng tip tungkol sa mga unit na ganito. Actually, hindi naman dahil Gundam Solo ito na edition ay iba na ito dun sa ibang dun sa mga Telemas Solo na normal. Ibig sabihin, pareho pa rin sila. Yung balat lang ang nag-iba. Okay? So, yun, try ulit natin na. So, play na natin. So, dito guys, babaklasin na natin siya. Palitin ko ng konti itong aking Palitin natin ng konti ito. Sobrang liit naman. Okay, para kitang-kita natin. Dito kasi, tinitingnan ko kung okay yung display niya. Sa part na to, nakikita ko, kahit walang battery, no? Usually, hindi ko nilalagyan ng battery kapag nagte-testing kasi. Duda ako, baka mamaya may short circuit sa loob. So, para maiwasan natin yung mas matinding problema. Isang napansin ko dito, mabubuhay siya kapag nilagyan ng charger. Kasi pag sa charger kasi guys, medyo safe yan dahil yung monitor ko, nakikita ko rin dun kung ano yung updraw, kung shorted siya or matindi yung kuha ng kuryente. May chance na shorted siya. And sa part na to, nakikita ko habang nabubuhay siyang ganyan. Nilagyan ko na siya ng battery dito kasi parang wala akong nakitang anomaly dun sa loob. So kinakalog-kalog ko siya. Tinitingnan ko kung ano mangyayari kapag hinahampas mong ganun kasi pwedeng may mga lumabas na alam nyo na magkaroon ng issue, ganyan. Pag minsan lumalabas yung issue kapag kinakalog mo. Although yan, nilagay ko yung battery kasi parang wala naman ako nakitang masyadong anomaly. So dito babaklasin na natin yung unit. Simple lang yung pagbabaklasin guys. May 2 tornilyo dyan sa... Actually, hindi rin naman pala simple. Hindi pala simple. So dito may 2 tornilyo, tatanggalin natin. Since itong Telemas Solo guys, hindi ito waterproof. Hindi siya ganun kaganda yung seal. Hindi kagaya sa mga legend na talagang splash proof sila or IP67 something, di ba? IP68. So dito tinetesting ko yung gagamitin na screw, no? And isa sa mga karaniwang issue nitong Telemas Solo yung pinakang yung takip. Actually dala ko siya, ito. Tinetesting ko siya kasi nagawa ko na nga, no? Ito, kita nyo. May battery na siya.
So, tinetesting ko siya para makita ko kung mag-auto-fire pa rin or something. Or may makikita pa akong issue. So, at least 1 day ito or 2 days na susubukan ko na matesting. Ayan siya. Kita niyo ba? Ang ganda niya. Hindi ko na-review ito eh. Ngayon ang review nito. Di ba? Basta maganda siya. Kita niyo naman. Hindi ko na kailangan explain kasi ayan o. Gandam na gandam yung datingan kasi mga buttons niya blue. Diba kita niyo? Maganda nga sana kung yung emblem nito nilagay din nila dito. Subukan ko nga kung ano yung makikita ko. Yung normal na logo ng Los BP nakikita ko ito. Ganito. Ganda sana kung dun sa yung sa UI nila, GUI, yung logo nila dun sa opening ay ganun. Lalagyan mo ng parang logo nito, yung emblem. Diba? Para mas personalize yung pagiging Gundam niya. Kaya naman ng mga developer yun, mga software developer. No? Isa sa pinakamalaga guys, itong mga tornilyo na to. Kita nyo ba yan? Pag minsan, hindi nila nakikita yan. So, akala nila yung dalawang tornilyo lang dun sa labas. O 4 dun sa ibaba, tapos dun sa taas. Kasi yun yung mga nakikita. Pero yung dalawang tornilyo na yun, napakahalaga niyan guys. Ayan, natanggal ko na. Hindi mo siya mahihila pag hindi mo tinanggal yung dalawang screw dun sa ilalim ng ati. And dito, i-check up na natin. Pinapakita ko dito yung mga buttons. Yung mga buttons niya. Naglalaglagan yan guys kapag tinanggal nyo sa pag tinanggal nyo na siyang ganun. So make sure na may lalagyan kayo kasi pag minsan malaglag yan, mawawala. Mahirapan kayo na na makakita ng mga katulad niyan. Kasi bihira yung mga unit na ganito. Tapos may special na kulay pa. So hindi basta-basta makikita yung mga ganyan. Napakahirap hanapin pag nawala. So itabi nyo. So dito para ma-access natin yung board, kailangan nating tanggalin yung I think 4 na tornilyo ito. Meron din dito sa loob nitong ng mga goma na yan, yung white. O mamaya papakita ko sa inyo, chinik ko rin yung switch na yan. Duda kasi ako baka mamaya, pag minsan may pumapasok na juice dyan, nagiging sanhi ng ng auto fire. Kasi tinanong ko yung user kung nag-auto fire pa ng buhay or patay. Sabi niya buhay yung nag-auto fire. Matagal daw. So, tinanong kagad niya. Akala daw niya kasi nag-stuck lang yung switch. So, kahit takot sa ganun, pinapatay ko rin kagad kasi hindi ko alam kung ano nangyayari sa loob ng unit, di ba? So, dito, meron pang tornilyo dyan sa ilalim nitong kulay white na to. Yung silicone. Makikita niyo. So, tama yung ginawa ng owner, no? Kailangan talagang kailangan talaga na patayin nyo kagad yung unit tapos huwag nyo gagalawin. Kasi may chance na pwedeng may nakapasok talaga na issue sa loob and posibleng maging dahilan yun ng pagkasira ng unit nyo. O mas matindi yung pwedeng maging sira. No? And makikita na natin yung board. So unang-unang tinitingnan dito guys kung may makikita kayong mga issues doon sa loob. Pero dito sa unit na to, medyo konti lang yung nakita ko. Tingin ko natuyo na siya kasi matagal siya in-stock ni owner. No? Tingin ko natuyo na yung iba. Kasi dun sa sinilip ko siya sa digital magnifier. Makikita nyo mamaya. May nakikita tayong mga residue. Mapakita ko sa inyo. So dito binuview lang natin yung pinakang tinitingnan natin yung kung may mga traces ba. No? Doon sa button, I think okay lang naman siya. Malinis naman. Chinecheck ko kasi kung may mga juice na dumaan kung saan. Kung saan pumunta yung juice or something. Parang observation siya para alam mo yung pyesa na posible mong galawin. Hahanap ka ng mga palatandaan. So sa part na to, susubukan ko siyang testingin. Inaabangan ko yung auto fire niya eh. Inaabangan ko yung auto fire kasi ayan.
kailangan diinan natin ito. Inaabangan ko yung pag-auto fire niya kasi pag nakita ko yun, at least matetesting ko kung may umiinit ba na piyesa or something. Dito tinitingnan natin, mukhang normal naman siya. And may idea na ako kung bakit parang nag-normal siya. Okay, so sa part na to guys, pinapakita natin yung binaklas na firing button. Okay, so dito, chinek natin yung firing button dun sa digital magnifier natin. And isang mapapansin nyo dito, parang okay lang naman siya. Wala akong masyadong nakitang ano dito. Kung may mga edges ba or corrosion. Kasi kung may mga corrosion yan, para may mga mancha ng edges, pwedeng nag-short siya dyan. Pero wala akong nakitang ganun. So, move on tayo dito sa kasunod. So, pag dito binuklat natin yung ating firing button, kung halimbawa nag-auto fire siya, kung may juice sa loob, makakakita kayo dyan ng mga residue or corrosion. Pwedeng kalakalawang, ganun. Parang mga bakal-bakal na maliliit na napapagpagaling dito sa button na yung bilog na maliit na yan. So, maliit lang yan guys. Parang kasing laki ng ano. Medyo maliit ng konti sa mani. Parang ganun. Yung mga mani na kinukut-kut natin. No? So, kinukukut. So, ito, pasado sa akin, nilinis ko na lang siya ng konti. Tapos, ibinalik ko na. Pasado naman yan. So, ito yung kasunod na nakita natin, itong piyesang ito. Itong piyesa na to na katabi ng mga wattage buttons. May nakita ako dyan na residue. Medyo malabo lang yung pagkakakuha ko dito. Pero isang mapapansin nyo yun, no? Yung parang para siyang pool na maliit. Medyo ginanong ko na ng daliri yan para makita ko kung basa siya. Parang alam niyo yung malapot na liquid. Pero konti na lang. Nung ginanon ko siya, medyo lumabo pa siya lalo. Pero may duda na ako. Pwedeng isa ito sa mga naging issue. No? Isa ito sa pwedeng naging issue. No? And may footage ako na nilinis ko yan. Actually, hindi ko lang naipasa dito. Kasi itong cellphone na to, hindi ito nagpi-play nung galing sa sa digital magnifier. Pero ganito yung nakita natin din doon and sinubukan nating linisin. Actually, lighter fluid lang ang ginamit ko. No? Hindi rin natin siya ibinabad sa mga solution. No? Bakit hindi ako gumagamit ng ultrasonic cleaner? Siguro next na ipapaliwanag natin, no? Kung bakit din ako gumagamit ng ultrasonic. May dahilan. Lalo na sa mga cellphone. No? Ewan ko, tingnan nyo sa ibang mga sa ibang mga technicians. May time na hindi talaga sila gumagamit ng ultrasonic cleaner. May dahilan. So, punta tayo sa kasunod. Sinilip ko yung chipset. Okay lang. Wala naman na nakitang residue. Pag tinignan nyo dito, malinis naman siya. And, ito yung isa sa mga nagpa-convince sa akin na may posibleng e-juice damage siya. Ito. Bukod dun sa nakita ko, yung una kong pinakita, yung chip na yun. Ito, may konti-konti rin siyang residue. Yan para mga maliliit na. Ito kasi, guys, kapag natuyo yung juice natin, nagiging ganito. Yan. Kita nyo ba yung parang maliliit na brown na yan? Malapit sa ito to. Yan, malapit dyan sa capacitor yan. Yung maliliit na brownish na yan, pag minsan, yung juice natin, lalo na pag malapot, pag tumigas na, nagiging ganito. Ayan, kita nyo ba? Ayan po, malapit sa chips. Yan, chip na yan, meron din, may maliit. So, convince ako may konting pumasok. Lalo na dun sa una. Ito. Itong unang chip na pinakita natin. Yan, nung pinahid kong ganun, may konti siya. Ibig sabihin, natuyo na lang ng bahagya. Ibig sabihin siguro mga pakonti-konting juice na nag-reside sa loob, pwedeng nag-cause ng kanyang auto-firing. Okay guys, so pagkatapos nating linisan, inassemble na natin and susubukan na natin to and titingnan ko kung anong response niya ngayon, kung magno-normal na talaga siya. Kasi
hindi tayo sigurado hanggat di natin nalilinisan. Kasi pwedeng, oo nga, nakita natin na kukunti lang yung nasa ibabaw. Pero what if kung dun sa ilalim ng mga MOSFET or IC, may mga may mga natira pa na hindi kasi basta-basta natutuyo yung mga EGUs na nasa ilalim ng IC. Hindi katulad nung nasa labas o yung nandun lang sa ibabaw. Isang mapapansin nyo nga yung pinakita ko sa inyo, parang ano yun pag pinahid kong ganun, malapot-lapot lang siya. Parang malagkit. So, kung halimbawa meron siya sa ilalim ng IC, posibleng mag-cause yun ng problema pa. Kasi habang tumatagal, kakainin niya yung mga tingga dun sa ilalim hanggang sa magloko na talaga si unit. So, kung nalinisan nyo kaagad yun, natanggal nyo, mas malaki yung chance na tatagal na itong unit na to. Parang new ulit. Since hindi naman talaga ito katulad nung isang pinakita natin na E100i na talagang may issue talaga siya. Sobrang dami ng issue na nakikita ko. And ipapakita natin niya sa susunod na video. Bukas. Tinanggal ko yung baterya dun sa hulaan niyo yung baterya guys. Matindi yung baterya. I think alam niyo na may pinakita ko sa TikTok Matindi yung baterya. Bihirang-bihira yung ganung baterya na makakita ako dito. Mangilan-ngilan lang yung gumagamit. So dito na buo na natin, inilagay natin yung balik tayo. Nakita natin na nabuhay na yung unit and susubukan na natin. So, ito guys, pag halimbawa ibinabalik nyo yung takip, nakita nyo. Yun, isinasample ko dun, medyo iwasan nyo yun. Yung ngayon ko lang naman ginagawa halos kasi pinapakita. Iwasan nyo ibabagsak nyo yung ganun. Maraming nasisirang door ng Telema Solo dun or Telema yung dual battery na yun ba yun? Quest. May nakahawak na rin ako dati ng Quest So yun yung isa sa mga nagiging problema pag ibinabagsak yung ganun. Pag minsan lumalabas yung magnet, nababasag yung magnet. So yun, iwasan nyo. Ito ginagamit na natin. Tinetesting na natin. And mukhang titingnan natin kung may mangyayari pa dito na auto firing or something. Pag wala na, di pwede na nating ibigay sa owner. Ayan, kita nyo. Okay, so yun guys, sana may naibahagi tayo dito and yun, subscribe ka sa channel, ingat kayo. Naku, yung disco tumapon pa. Doon sa LCD. Ingat na ingat kasi ako doon dahil ilang ulit na nadali ng EGUs yung LCD ng cellphone ko. Parang, actually yung isa parang tubig lang Pero itong, yung last na nagpalit ako ng LCD nitong cellphone ko, EGUs yata nakadali. So, iniingatan ko na mapalapit sa mga vape yung cellphone ko, lalo na pag halimbawa nag-leak. Sabag magkabukod sila, nasa labas yung vape. Tapos yung pinakang cellphone nasa loob, syempre. Iniiwasan ko silang mag doon. So, iwas din kayo doon yung cellphone ninyo at saka vape magkasama sa isang lalagyan. Nangyari na sa akin yun, medyo alanganin talaga. Nadali. Minsan ko kasi pinagsama yung vape ko at saka yung cellphone. Posibleng dun nadali kasi nung binuksan ko yung casing, nakita ko nung nagloko na yung display niya. Parang nagkaroon ng kulay black na parang nag-black screen siya, tapos di ko na na-revive. Nakita ko na mayroon siyang EGUs dun sa loob. So, iniiwasan ko na yun, magkasama yung vape at saka cellphone sa loob. Okay. So yun guys, yun, ingat kayo guys, and ito po muli si Daddy Bean, subscribe kayo, para sa mga ganitong video, pasensya na medyo hindi tayo masyado makapag-upload, pero tingin ko, bukas at saka sa mga next day, medyo marami tayong naka-pending, so marami tayong, alam niyo na, yung mga backlogs natin na mga videos, susubukan natin i-post pa, kasi at least, makabayad ako doon sa mga kulang na araw, alas isang linggo yata ako hindi nagpo-post. Okay, so yun guys, ito po muli si Daddy Bean. Ingat kayo. Bye-bye. Oof!